Lagi kong pinaniniwalaan na ang pinakamalalaking katotohanan ng buhay ay hindi nahahayag sa gitna ng ingay, kundi sa katahimikan, sa mahiwagang sandali na maramdaman mong may gumugulo sa kalooban mo, na para bang may di nakikitang puwersang tumatawag sa iyo sa isang landas na halos walang sinumang nangangahas tahakin. Naaalala ko pa ang unang beses na naramdaman ko iyon, ang pakiramdam na mayroong nakatagong code sa likod ng mga tagumpay ng tao. Isang uri ng tahimik na mekanismo na nagtulak sa ilang piling tao patungo sa kayamanan habang ang karamihan ay nanatiling nakulong sa pagiging karaniwan. Naobserbahan ko ito mula pagkabata at palihim na nagtaka, bakit mayroong napakalinaw na nagtatagumpay habang napakarami ang nagtatrabaho ng husto sa buong buhay nila at namamatay ng wala man lang. Mayroon bang pattern? Mayroon bang batas? Mayroon bang isang bagay na hindi natin napapansin? Ang mga katanungang ito ang naghatid sa akin sa isang landas na hindi ko na kailanman naibalikan. At aaminin ko, habang lalo akong nagsasaliksik, lalong naging kaakit-akit ang katotohanan. Nakita ko ang mga napakatalentadong lalaki na nabigo, at nakita ko ang mga ordinaryong lalaki, kahit na ang mga may limitasyon, na nakapag-ipon ng kayamanang tila imposible. Bakit? Paano? Siguro nagtanong ka rin sa sarili mo ng mga katanungang ito. Siguro, sa kaibuturan mo, nararamdaman mo rin na hindi ito kakulangan ng talino, ni kalooban, ni kakayahan, kundi mayroong isang di nakikitang bagay na pilit na humihila sa iyo pababa tuwing susubukan mong bumuo ng isang mas magandang buhay. Paano kung ang bagay na ito ay kakulangan lamang ng isang gawi? Paano kung ang tanging naghihiwalay sa iyo mula sa isang masaganang buhay ay isang maliit na pagbabago araw-araw na halos walang sinumang handang gawin? Ang pag-iisip na yan sa kanyang sarili ay dapat nang magpasiklab ng isang spark sa iyong isipan. Kailangan kong matutunan ito sa mahirap na paraan. Bilang isang bata, nanirahan ako sa isang mahirap na rehiyon, napapaligiran ng mga taong naniniwala na ang pinakamataas na maaari nilang makamit ay isang nakakapagod na trabaho sa minahan ng karbon. Halos lahat ng nasa paligid ko ay itinuturing ang kahirapan bilang isang tiyak na kapalaran na para bang nakaukit na ito sa kanilang pagkatao. Ngunit may nangyari sa akin na bumali sa pattern na yon magpakailanman. Naaalala ko ang isang partikular na araw, noong bata pa ako, nagdadala ng mga balde ng tubig at karbon upang tumulong sa maliliit na gawaing bahay. Pagod na ako, masakit ang aking mga kamay, masyadong marupok ang aking katawan para sa bigat na yon, ngunit ang talagang nagpabigat sa akin ay iba, ang pakiramdam na kung tatanggapin ko lamang ang buhay na yon. Mamamatay ako sa parehong paraan na ipinanganak ako, nang hindi man lang natutuklasan kung ano talaga ang bumubuo sa akin. Ang kaisipang iyon ay tumama sa akin tulad ng isang emosyonal na suntok, at nakakapagtaka, sa halip na panghinaan ako ng loob, nagdulot ito ng kakaibang bagay. Halos tulad ng isang panloob na pagrebelde laban sa kapalaran na gusto nilang tanggapin ko. Ito ang unang beses sa buhay ko na naramdaman kong umalab ang isang kislap ng pagpupursige sa loob ko, na para bang isang apoy ang sinisindihan. Ngunit ang totoo, ang pagpupursige na walang direksyon ay humahantong lamang sa pagkapagod. Kaya naman, nang bigla akong nagkaroon ng pagkakataong makapanayam si Andrew Carnegie, naramdaman kong nahanap ko na ang kulang upang hindi mamatay ang apoy na yon. Pinagmasdan niya ako ng ilang mahahabang segundo bago sabihin ang isang bagay na ganap na nagpabago sa aking pananaw sa buhay, na ang kayamanan ay hindi nasa bulsa, kundi nasa pag-ugali. Na ang pera ay salamin lamang ng disiplina ng isang tao. At ang pagpupursige ang nag-iisang karaniwang katangian sa lahat ng nakapagtayo ng kayamanan. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang paghalo ng pagkagulat at pagkabagabag, na para bang may nagbubunyag ng isang bagay na matagal ko nang alam, ngunit hindi ko kailanman nagkaroon ng lakas ng loob na aminin. At isang tanong ang nag-aalab sa aking isipan, taglay ko ba talaga ang sapat na disiplina at pagpupursige upang baguhin ang sarili kong buhay? O ako ba ay tulad ng mga taong naghihintay na magbago ang tadhana ng kusa? Naitanong mo na ba yan sa iyong sarili? Ang totoo, kaibigan, karamihan sa mga tao ay hindi nabibigo dahil sa kakulangan ng kakayahan. Nabibigo sila dahil sa kakulangan ng pasensya. Nabibigo sila dahil sumusuko sila sa ikatlong araw, sa ikapitong araw, sa ikasampung araw, palagi ng kaunti bago anihin ang kanilang itinanim. Ilang beses ka na bang nagsimula ng bagong gawi na maaaring magpabago sa iyong buhay, ngunit inabandona mo lang dahil tila masyadong mahirap? Ilang pagkakataon na ang pinabayaan mong lumipas dahil ang emosyon ng sandali ay mas malakas kaysa sa disiplina? Ilang beses mo na bang sinabi sa iyong sarili na magiging iba bukas,
tanging para lamang maging eksaktong pag-uulit ng kahapon ang bukas. Hindi ba't nakakapagtaka na malaman na karamihan sa mga tao ay nabubuhay na nakulong sa walang katapusang siklong ito, naniniwala na ang kamalasan, tadhana, o kapahamakan ang may kasalanan, gayong sa totoo, ang kawalan ng pagpupursige ang tahimik na sumisira sa mga pangarap. May sinabi sa akin si Carnegie na umalinggaw sa aking isipan hanggang ngayon, ang disiplina ay ang halaga ng kalayaan. At habang lalo kong sinisiyasat ang mga kwento ng tagumpay, lalo itong napatunayan na totoo. Naobserbahan ko ang mga lalaking nakapag-ipon ng kayamanang aabot sa milyon-milyong dolyar, at napagtanto kong halos wala sa kanila ang ipinanganak na may gintong kutsara sa bibig. Ang ilan ay mga imigrante, ang iba ay mga manggagawa, mayroon din namang nawala ng lahat bago nagtagumpay. Ang pinagkapareho nila ay hindi pambihirang talento o talinong higit sa karaniwan. Ito ay ang matatag na desisyon na magpatuloy kung saan ang sinuman ay susuko na. Malaki ang epekto nito sa akin dahil, sa parehong panahon, nagkaroon ako ng sandali na maaaring ganap na sumira sa aking buhay. Ito ay nang maglathala ako ng isang serye ng mga artikulong nagpaliwanag, at ang ilan sa mga ito ay binatikos ng matindi. Bata pa ako, at hindi pa gaanong hinog, at aminin ko na ang batikos ay tumaga sa akin na parang kutsilyo. Sa loob ng ilang araw, pinag-isipan kong lubusang talikuran ang pagsusulat. Naniwala ako na marahil ay kulang ako sa kakayahan, na niloloko ko lang ang sarili ko. Hanggang ngayon, naaalala ko ang mapait na pakiramdam sa aking sikmura. Ngunit doon ko mismo natuklasan ang tunay na kapangyarihan ng pagpupursige. May isang bagay sa loob ko na nagpumilit, halos tulad ng isang boses, magpatuloy ka. Magpatuloy ka. Magpatuloy ka. At sa pamamagitan ng pagpupursige, natanggap ko ang hindi inaasahang imbitasyon para sa isang panayam sa pinakamayamang tao ng ating siglo. Kung sumuko ako noong araw na binatikos ako, wala sana sa aking mga gawa ang umiral. Ito ang nagpapaisip sa akin, gaano karaming pambihirang tagumpay ang hindi nangyayari dahil sumusuko ang isang tao isang araw bago siya gantimpalaan. At narito ang isang mahalagang bagay, karamihan sa mga tao ay hindi napagtatanto na ang disiplina at pagpupursige ay hindi mga bertud na nakalaan lamang sa mga malalakas. Sila ay mga kalamnan. At ang mga kalamnan ay binuo. Ang pagkakaiba sa pagitan ng mga nagtatagumpay at ng mga nabibigo ay simple. Ang mga nagtatagumpay ay nagtitiis sa pang-araw-araw na hirap na iniiwasan ng mga nabibigo. At dahil na iniiwasan nila ang mga ito, patuloy silang nabubuhay ng buhay na hindi nila gusto. Napansin mo na ba kung paano ang karamihan sa mga tao ay nagsisikap ng husto, gayunpaman ay nananatiling mahirap? Hindi ito kakulangan ng pagsisikap. Ito ay kakulangan ng direksyon at pag-uulit. Ang disiplina na walang pag-uulit ay hindi umiiral. Ang pagpupursige na walang layunin ay hindi nagtatagal. At bago natin tapusin ang unang bahaging ito, nais kong iwanan sa iyo ang isang ideya na maaaring nakakagulo, ngunit maaaring magpabago ng lahat. Ang kayamanan ay hindi isang pribilehiyo. Ito ay isang bunga. At bawat bunga ay may sanhi. Ang sanhi ay simple, ang paulit-ulit na pagsasagawa ng pag-ugali na nagtutulak sa iyo sa tamang direksyon, kahit walang naniniwala, kahit pagod ka, kahit hindi pa lumilitaw ang mga resulta. At kung tunay mong ilalapat ang prinsipyong ito, mapagtanto mo ang isang makapangyarihang bagay, ang mundo ay hindi nagbibigay gantimpala sa mga nagsisimula. Nagbibigay gantimpala ito sa mga nagpapatuloy. Habang ako ay umuusad sa aking mga pagsasaliksik at panayam sa buong Estados Unidos, lalong naging malinaw ang isang bagay, natatakot ang mga tao na maniwala sa kanilang sarili. Napansin mo na ba yon? Ilang beses ka nang nagkaroon ng magandang ideya, ngunit nag-alinlangan ka dahil inisip mong wala kang sapat na kakayahan. Ilang beses ka nang nag-isip ng mas magandang buhay, ngunit agad na lumikha ang iyong isipan ng mga dahilan. Huli na, wala akong sapat na pera, hindi ko kilala ang tamang tao, hindi ako ipinanganak para dito. Karamihan sa mga tao ay nabubuhay na bihag ng mga panloob na boses na ito, nang hindi na pagtatanto na bawat isa sa mga ito ay nagpapahina ng disiplina, sumisira sa pagpupursige. At tahimik na lumilikha ng tadhana ng mga limitasyon. At ang tanong ay, hanggang kailan mo tatanggapin ang di nakikitang kulungang ito? Narinig ko ang mga kwento mula sa mga lalaki mula sa lahat ng antas ng lipunan at napagtanto kong ang takot sa kabiguan ay palaging mas malaki kaysa sa mismong kabiguan. Ang takot ay kumakain ng mas maraming pangarap kaysa sa anumang krisis, digmaan, o kahirapan.
At habang lalo kong naobserbahan ito, lalo kong naunawaan na ang susi sa kayamanan ay hindi lamang nasa kaalaman, ito ay nasa pagkontrol ng emosyon. Kaya naman tinatanong ko, ilang mahalagang desisyon ang hindi mo nagawa dahil natakot ka sa paghuhusga ng iba? Ilang pagkakataon ang pinalipas mo dahil naniwala kang baka hindi ito para sa'yo? Kung alam mo lamang kung gaano karaming napakatalinong lalaki ang kilala ko na namatay ng mahirap dahil hindi sila naniwala sa kanilang sarili, hinding-hindi mo nahahayaang kontrolin ka ng takot na yon muli. Kung may isang bagay akong natutunan sa buong buhay ko, ito ay ang disiplina ay hindi nagsisimula sa katawan, nagsisimula ito sa isip. Ang katawan ay nagsasagawa lamang ng kung ano ang tinatanggap ng isip bilang katotohanan. Nang simulan kong isulat ang aking unang malaking manuskrito, naharap ako sa napakalaking panloob na pagtutol. Hindi lang ito mga kahirapan sa pinansyal, ito ay pagdududa sa sarili. Nagkaroon ng mga pagkakataon na seryoso kong pinag-isipan na iwanan ang proyekto dahil walang editor na gustong maglathala nito sa simula. Ngunit sa bawat pagkakataong sinubukan akong lamunin ng panghihina ng loob, naaalala ko ang sinabi sa akin ni Carnegie. Ang mga dakilang gawa ng mundo ay nagawa ng mga taong nagpatuloy ng kaunti pa sa punto kung saan sumuko ang iba. Halos para bang tinatanong ako mismo ng buhay, titigil ka na ba ngayon? Pagkatapos mong makarating ng napakalayo. Hindi mo ba minsan nararanasan ang parehong panloob na labanan? At sa panahong ito ko naranasan ang isa sa mga pinakamahirap na sandali ng aking paglalakbay, isang bagay na hanggang ngayon ay nagdudulot ng bahagyang kirot sa aking dibdib kapag naaalala ko. Nakaupo ako sa isang mesa na may ilang barya lamang at isang utang na hindi ko alam kung paano ko mababayaran. Gabi, umuulan sa labas at natutulog ang aking batang anak sa kabilang silid. Isang parol ang nagpapaliwanag sa aking kwaderno at ang pakiramdam ng kabiguan ay nakakapanlumo. Sa loob ng ilang sandali, pinag-isipan kong maghanap ng ordinaryong trabaho upang matiyak ang pangunahing pangangailangan. Pero sa mismong sandaling iyon, may nangyari, narinig ko ang mahinang pag-ubo ng aking anak sa kanyang silid, at isang kaisipan ang biglang sumagi sa aking isip. Kung susuko ako noon, hindi lang isang libro ang isusuko ko rin ang kinabukasan ng aking pamilya. Sa halo ng takot at responsibilidad na yon ako nagpasyang magpatuloy. Hindi dahil madali ito, kundi dahil naintindihan kong mas malaki ang magiging kapalit ng pagsuko kaysa sa anumang panandaliang sakripisyo. Minsan, nagbabago lang ang buhay kapag nakahanap ka ng dahilan na sapat ang lakas para ipagpatuloy. Ikaw, natagpuan mo na ba ang sayo? Doon ko naunawaan ang isang malalim na katotohanan, ang pagdidisiplina sa sarili ay hindi tungkol sa pagtatamasa ng nakasanayang gawain. Ito ay tungkol sa paglinang ng isang layunin na mas matibay kaysa sa anumang dahilan. At habang mas marami akong naisusulat, mas naintindihan kong ang kayamanan ay resulta lamang ng mga desisyong may disiplina na ginagawa araw-araw, sa loob ng maraming taon. Walang mahika, walang lihim na formula na itinago ng mga makapangyarihang tao, walang shortcut. Mayroon lamang tahimik na ugali ng paggawa ng nararapat, habang ang karamihan ay pinipili ang agarang ginhawa. At iyan ay isang bagay na kahit sino, kasama ka, ay maaaring simulan ngayon nang hindi umaasa sa iba, nang hindi naghihintay ng perpektong kondisyon, nang hindi naghihintay ng motibasyon. Sa puntong ito ng aking buhay, nakapanayam ko na ang mga lalaking nag-ipon ng yaman na aabot sa ilang 10 milyong piso, at napansin kong ang pagkakaiba sa pagitan nila at ng karaniwang tao ay halos palaging emosyonal. Habang ang iba ay sumusuko sa unang senyales pa lang ng hirap, ang iba naman ay nagpatuloy hanggang sa ang mundo, sa kalaunan, ay kailangang sumuko. Lumilikha ang pagtitiyaga ng isang uri ng kapangyarihan sa tadhana. At ang kapangyarihang iyon ay isisilang lamang kapag nagpasya kang ang hindi pagtigil ang tanging opsyon. Pag-isipan mo ito, nakakita ka na ba ng isang taong disiplinado at matyaga na nanatiling mahirap sa buong buhay niya? Marahil panandalian, ngunit permanente. Kailanman ay hindi pa. Dahil ang mundo ay may kakaibang paraan ng pagbubukas ng mga pinto para sa mga sapat na nagpipilit. At ngayon, bago ko ipagpatuloy ang pagbubunyag ng susunod na mahalagang punto, kailangan kong humingi ng isang mahalagang bagay. Kung nagkaroon ng saysay sa iyo ang nilalamang ito sa ngayon, kung may pinupukaw ito sa loob mo, pakiclick ang like button at mag-subscribe sa channel. Maaaring tila isang simpleng kilos ito, ngunit ang totoo ay pinananatili nitong buhay ang gawain ito, nagbibigay daan upang ang mga ideyang ito ay patuloy na makarating sa ibang tao, at tinitiyak na mas marami pang ganitong nilalaman ang magagawa. At kung ang bidyong ito ay nakakatulong sa iyo sa anumang paraan,
Ang pagbabalik ng pabor sa pag-click na iyon ay isang makapangyarihang paraan upang patibayin ang mensaheng ito at tulungan itong makarating sa ibang mga buhay na maaaring nangangailangan nito. Ngayon, huminga ka ng malalim dahil sa susunod na bahagi, mas lalo nating susuriin ang mekanismo na nagpapalit ng disiplina at pagtitiyaga sa tunay na kayamanan. At marahil ito mismo ang matagal mo nang hinahanap sa loob ng maraming taon nang hindi mo napapansin. Habang umuusad ako sa aking pananaliksik at nakasama ang mga dakilang industrialista, inventor, at pinuno ng panahong iyon, nagsimula akong makita ng malinaw na ang disiplina at pagtitiyaga ay hindi lamang mga kasangkapan para makamit ang kayamanan. Ang mga ito mismo ang mga di nakikitang pundasyon na sumusuporta sa lahat ng tinatawag nating tagumpay. At habang mas marami akong inoobserbahan sa pag-ugali ng tao, mas lalo kong napagtanto kung paano natatalo ang karamihan hindi dahil sa mga pangyayari, kundi dahil sa sarili nilang ugali. Napansin mo na ba kung gaano kadali magsimula ng isang bagay ng may sigla at kung gaano kahirap ipagpatuloy kapag nawala na ang siglang iyon? Para bang ang buong mundo ay nakasanayan ng maghanap ng shortcut, ngunit ang mga shortcut ay palaging may mataas na interes. Para ilarawan ito, naaalala ko ang isang pangyayari na nasaksihan ko sa isang pag-uusap sa isang batang negosyante noong panahong iyon. Mayroon siyang napakatalinong pananaw, hindi maitatangging talento, ngunit mayroon din siyang nakamamatay na kapintasan, hinahanap niya ang agarang resulta. Sa tuwing humihingi ang kanyang mga inisyatiba ng mas maraming oras, mas maraming pasensya, o mas maraming sakripisyo, iiwan niya ang mga ito at susubukan ang iba. At bawat pag-abandona ay nag-iwan sa kanya na mas nawawala ng pag-asa, mas walang tiwala sa sarili, mas kumbinsido na ang problema ay nasa kakulangan ng oportunidad. Tulad ng napakaraming iba, hindi niya napagtanto na ang tunay na problema ay ang kanyang kawalan ng kakayahang panatilihin ang pagsisikap na kinakailangan upang gawing realidad ang layunin. At narito ang isang hindi komportableng tanong, ilang beses mo na rin ba itong nagawa? Ilang proyekto na ang sinimulan mo at hindi natapos? Ilang pangarap na ang ibinaon mo dahil humingi ang mga ito ng mas maraming disiplina kaysa sa handa mong ibigay? Palagi kong sinasabi na ang pagtitiyaga ang pinakahuling pagsubok ng buhay. Dito marami ang sumusuko at ilan lang ang nagpapatuloy. Dito nagkakahiwalay ang karaniwang tao mula sa taong nagpa siyang isulat ang sarili niyang tadhana. Sa pamamagitan ng pag-unawa rito ko binuo ang paniniwala na ang bawat isa ay kailangang magtatag ng isang tiyak na layunin at magtrabaho patungo rito ng may hindi natitinag na determinasyon. Kung wala iyon, lahat ay magkakagulo. Napansin mo na ba na ang karamihan ay pinag-uusapan ang kanilang mga pangarap ng may sigla, ngunit namumuhay na parang imposibleng mangyari ang mga ito? Para bang ang kanilang mga salita ay hiwalay sa kanilang mga gawa? Ito ang pangunahing dahilan kung bakit marami ang nadidismaya, dahil matindi ang kanilang pagnanais, ngunit mababaw ang kanilang pagkilos. Sa aking mga panayam sa mga lalaking lubos na matagumpay, napansin ko ang isang bagay na kapansin-pansing paulit-ulit, wala ni isa sa kanila ang nagbigay ng kredito sa pagkakataon para sa kanilang kasaganaan. Wala. Ikinuwento nila sa akin ang tungkol sa mga gabing walang tulog, mga taon ng pagtatrabaho, mahihirap na desisyon, at daan-daang nabigong pagsubok hanggang sa makamit nila ang isang resulta. Ang ilan ay nag-invest pa ng ilang 10,000 piso sa mga proyekto na tila imposible, ngunit dahil sa tuloy-tuloy na disiplina, ay naging kayamanan. Habang ang karaniwang tao ay natatakot isugal ang kahit isang sentimo, ang ilang ito ay naintindihan na ang presyo ng pag-unlad ay palaging nauuna sa gantimpala. At nagtaka ako, bakit napakakaunti ang handang magbayad ng ganoong presyo? Ikaw ba, na nakikinig sa akin ngayon, ay nagpigil din sa pag-usad dahil natatakot kang mamuhunan sa iyong sarili? At dito pumapasok ang isang personal kong karanasan, na lubos na nakaapekto sa akin. Isang beses, noong ako ay napakabata pa at sinusubukang itatag ang aking pangalan bilang isang manunulat, nagpasya akong maglakbay sa ibang lungsod upang personal na ihatid ang isang manuskrito sa isang editor na diumano'y nagpapahalaga sa mga bagong talento. Ang paglalakbay na iyon ay umubos sa huling ilang piso na mayroon ako at nagtaglay ako ng napakalaking pag-asa. Ngunit pagdating ko doon, pagkatapos ng ilang oras ng paghihintay, tinanggihan niya ang aking gawa ng hindi man lang binabasa. Sabi niya, hindi na kailangan ng mundo ang isa pang ambisyosong author. Napakatindi ng pakiramdam ng kahihiyan na, sa loob ng ilang minuto, pinagsisihan ko ang labis na paniniwala sa aking sarili. Naaalala ko ang basang kalye pagkatapos ng ulan, kung gaano kalamig ang hangin,
at kung gaano kabigat ang aking mga binti habang naglalakad pabalik sa istasyon ng tren. Sa loob ng ilang sandali, nakaramdam ako ng malalim, halos nakaparalisang kalungkutan. Ngunit doon mismo, sa emosyonal na masakit na sandaling iyon, ko naunawaan ang isang bagay na hindi ko kailanman nakalimutan. Hindi siya ang nagtatanggi sa akin, ang buhay ang sumusubok sa akin. At hindi ako bibigo sa pagsubok. Marahil, ikaw din, ay dumaan sa isang sitwasyon kung saan pakiramdam mo ay lahat ay nagbubuklod laban sa iyo. At marahil ngayon, sa pag-alala rito, napagtanto mong buhay lang ang gustong malaman kung tunay mo itong gusto. Mula sa sandaling iyon, gumawa ako ng isang mahalagang desisyon. Hindi ko na kailanman hahayaan na ang opinyon ng isang tao ang magtakda ng aking kapalaran. At iyan ay isang aral na, kung tunay mong isa sa loob, ay maaaring magpabago ng iyong direksyon. Ang disiplina ay nangangailangan na magpatuloy ka kahit walang naniniwala. Ang pagtitiyaga ay nangangailangan na magpatuloy ka kahit walang nakakakita. Ang mundo ay puno ng nasayang na talento, ngunit hindi ito kailanman mapupuno ng mga taong disiplinado. Iyon ang dahilan kung bakit napakakaunti ang nakakamit ng tunay na kayamanan. Dahil ang tunay na kayamanan ay hindi isang halaga sa bank account, ito ang kakayahang manatiling matatag kapag sumusuko na ang lahat. At marahil ang pinakakahanga-hanga sa lahat ay ang pagtuklas kung paano ang katotohanan ito ay nahahayag sa lahat ng aspeto ng buhay. Ang taong kulang sa disiplina upang kontrolin ang kanyang mga pagnanasa ay gumagastos ng higit sa nararapat, kahit alam niyang nakompromiso nito ang kanyang mga pangarap. Ang taong hindi nagtitiyaga sa isang kasal, isang trabaho, isang proyekto, ay palaging nauwi sa simula. At ang muling pagsisimula, kapag hindi ito pinili, ay mahal, nagkakahalaga ito ng mga taon ng buhay. Naisip mo na ba kung gaano karaming oras ang nasayang mo sa muling pagsisimula? Gaano karami sa iyong emosyonal na enerhiya ang nauubos dahil inabandona mo ang isang bagay ng maaga? Hindi ba ito nakakabahala isipin? Nauunawaan ko na ang pagtitiyaga ang pinakadakilang patunay ng pananampalataya na maaaring ialay ng isang tao sa kanyang sariling kinabukasan. Kapag nagtiyaga ka, idinedeklara mo sa universo na naniniwala ka sa hindi mo pa nakikita. At ang universo, sa paraang hindi ko maipaliwanag, ay tumutugon. Palaging tumutugon. Sa susunod na bahagi, ipapakita ko sa iyo ang isang prinsipyo na kakaunti lang ang nakakaalam at nagpapalit ng disiplina sa tunay, halos hindi maiiwasang resulta. Habang masinisiyasat ko ang buhay ng mga dakilang taong matagumpay, mas lalo kong napagtanto na mayroong isang nakatagong mekanismo na nagtutulak sa kanilang lahat, isang simple, ngunit makapangyarihang puwersa na nagpapalit ng disiplina sa pag-unlad at pagtitiyaga sa hindi maiiwasang resulta. Ang puwersang iyon ay ugali. Hindi ugali na nauunawaan sa mababaw na paraan, kundi ugali bilang isang tahimik na batas ng isip ng tao na may kakayahang humubog ng buong kapalaran. At nagtatanong ako, napansin mo na ba kung paano ang maliliit na aksyon na inuulit araw-araw ay may kapangyarihang magtayo o sumira ng isang buhay? Naintindihan mo na ba na maaaring sirain ng isang tao ang mga taon ng pagsisikap sa pamamagitan lamang ng pagsuko sa katamaran, takot, o pagpapaliban sa isang sandali? Hindi ba nakakagulat na napakarami ang nagnanais ng kayamanan, ngunit napakakaunti ang handang bumuo ng ugali na nagpapanatili ng kayamanan? Nalaman ko na ang disiplina ay hindi isinilang mula sa pagnanais na magbago, kundi mula sa pag-uulit. Maaari kang magnasa ng mas mabuting buhay. Maaari kang mangarap ng masaganang hinaharap, maaari mong isipin ang isang maunlad na kinabukasan, ngunit wala sa mga iyon ang nangangahulugang makukuha mo ang ninanais na resulta. Ang nagtatakda kung sino ang mananalo ay hindi ang ninanais, kundi ang inuulit. Nang isinusulat ko ang aking mga libro, paulit-ulit kong kinaharap ang malungkot na gabi, lamig, gutom, at pagod. Walang papuri, walang garantiya, walang pangako. Ngunit mayroong isang bagay na mas dakila, ang katiyakan na bawat pahinang naisulat ay isang ladrilyo na inilalatag sa pagbuo ng isang kinabukasan na ako lang ang makakakita. Ikaw, anong ladrilyo ang inilalatag mo ngayon? O naghihintay ka na lang ba na ang iba ang magtayo para sa'yo? Naunawaan ko na karamihan sa mga tao ay nabubuhay sa isang kulungan na gawa ng mga emosyon. Kung sila ay inspirado, nagtatrabaho sila. Kung sila ay pagod, tumitigil sila. Kung sila ay may kumpiyansa, sumusulong sila. Kung sila ay takot, nagtatago sila. Ngunit ang totoo, ang buhay ay hindi yumuyukod sa ating mga emosyon, ito ay tumutugon sa ating mga kilos. Ang mundo ay hindi nagbibigay gantimpala sa mga nararamdaman, ito ay nagbibigay gantimpala sa mga kumikilos.
At ito ang isa sa pinakamalaking paghahayag na nakuha ko habang inoobserbahan ang mga individual na nakapag-ipon ng mga kayamanan na umaabot sa milyon-milyong dolyar. Hindi sila umaasa sa kanilang kalooban, motibasyon, o enerhiya. Sila ay umaasa sa ugali. Isang ugaling sapat ang lakas upang malampasan ang anumang emosyonal na pagbabago. Kaya nagtatanong ako, ilang beses ka nang nagtago sa likod ng iyong mga emosyon? Ilang pagkakataon na ang nawala sa iyo dahil wala ka sa kondisyon? Mahirap aminin, ngunit marahil ay paulit-ulit mong ginagawa ang ganitong pattern sa loob ng maraming taon. Sa aking mga paglalakbay, nakapanayam ako ng isang inventor na ang pangalan ay mas gusto kong hindi banggitin, ngunit nabuhay siyang nahuhumaling sa kanyang mga likha. Nabigo siya ng maraming beses, nawalan ng pera, respeto, at maging ng mga pagkakaibigan. Marami ang tumawag sa kanya na matigas ang ulo. Ang iba, baliw. Ngunit para sa akin, siya ang simbolo ng pagpupursige. Siya ay may isang natatanging ugali, araw-araw, nang walang mintis, inilalaan niya ang isang takdang panahon para paghusayin ang kanyang imbensyon, anuman ang naging resulta ng nakaraang araw. Umulan man o umaraw, masigla man siya o nabigo, sinunod niya ang kanyang ritual. At dahil sa matibay na disiplinang ito na, pagkalipas ng ilang taon, nagtulak sa kanya upang makabuo ng isang bagay na nagpabago sa kanyang larangan. Ang nakakagulat ay nang makamit niya ang tagumpay, marami ang nagsabi na swerte lamang ito. Ngunit nasaksihan ko mismo, walang swerte, may ugali. At ito ay nag-iwan ng malalim na impresyon sa akin. Ngunit marahil ang pinakamakahulugang sandali sa aking sariling buhay ay lumitaw nang harapin ko ang isang personal na krisis na muntik nang sumira sa aking espiritu. Nagtrabaho ako sa loob ng maraming taon sa isang ambisyosong proyekto, nangangalap ng mga panayam, tala, at refleksyon. Ito ay mahalagang material na balak kong gawing isang libro na makakatulong sa milyon-milyong tao. Gayunpaman, sa hindi inaasahang pangyayari, isang bahagi ng mga manuskrito na iyon ang nawala. Napakatindi ng pakiramdam ng kawalan ng pag-asa, kaya't pakiramdam ko ay nagkaroon ng butas ang aking dibdib. Sa loob ng ilang minuto, nanatili akong ganap na walang kibo, nakatingin lang sa walang laman na espasyo kung saan dapat naroroon ang mga pahina. At doon, sa masakit na katahimikan na yon, may nangyaring kakaiba. Sa halip na sumuko sa pagkadismaya, narinig ko ang isang parirala na umalingaw-ngaw sa loob ko. Halos parang galing sa isang lugar na hindi ko matukoy, ang nawala ay maaaring gawin muli, ngunit ang taong sumuko ay hindi na maibabalik. Nakaramdam ako ng halo ng kalungkutan at determinasyon, at sa sandaling iyon, nagpasya akong isulat muli ang lahat. Bawat linya, bawat ideya, bawat tagumpay. Ito ay isang napakalaking pagsisikap, at madalas ay tumutulo ang luha ng hindi ko man lang namamalayan. Ngunit ngayon, sa paglingon ko, natanto kong hindi sinira ng kaganapang iyon ang aking trabaho, pinatibay nito ang aking espiritu. Marahil ikaw ay nakakaranas ng katulad na bagay, isang pagkawala na tila hindi na mababawi, isang kabiguan na tila pinal. Ngunit paano kung ito ay isang paanyaya lamang mula sa buhay upang muling magtayo ng mas matibay? Ngayon, mayroong isang bagay na kakaunti lamang ang nakakaintindi, ang disiplina at pagpupursige ay hindi nag-iisang bertud. Magkasama silang gumagana. Ang isa ay nagbibigay daan, ang isa naman ay tinitiyak na manatili ka sa daan. Ang disiplina ng walang pagpupursige ay iniiwan sa unang balakid. Ang pagpupursige ng walang disiplina ay nasayang na enerhiya sa maling direksyon. Ngunit kapag nagsama ang dalawa, lumilikha sila ng isang malakas na fenomena na kayang baguhin ang isip, ugali, karakter, at tiyak, ang kita ng isang tao. Sapagkat ang kita ay tumutugon sa ugali. Hindi gusto ng pera ang katamaran, hindi nito iginagalang ang pagdududa, hindi ito nananatili sa kamay ng mga hindi marunong kontrolin ito. Ang pera ay naakit sa disiplinadong karakter. Ang pera ay tapat sa mga rutina. Ang pera ay sumusunod sa layunin. At dito ako gustong mag-alok ng isang bagay na maaaring makalikha ng malalim na pagbabago sa iyong buhay, isang hamon. Sa loob ng susunod na 30 araw, pumili ng isang nag-iisang, simpleng aksyon na alam mong, kapag inulit araw-araw, ay kayang baguhin ang iyong realidad. Ito ay maaaring pag-ipon ng maliit na halaga araw-araw, pag-aaral ng isang partikular na larangan sa loob ng 30 minuto araw-araw, paggising ng mas maaga, pagsusulat, pagpaplano, o pagpapasanay ng iyong isip. Ngunit piliin mo ito. At manindigan ka dito. Sa loob ng 30 araw. Kahit sa mahihirap na araw. Lalo na sa mahihirap na araw.
Sa pagtatapos ng panahong ito, obserbahan ang pagbabago. Marahil magsisimula ito ng maliit, ngunit ginagaranti ako, ito ay magiging totoo. Dahil ang taong nakabisado ang kanyang sarili sa loob ng 30 araw ay mas malakas kaysa sa taong naghintay ng 30 taon para sa motibasyon. Sa susunod na bahagi, ilalantad ko ang konklusyon ng lahat ng ito, ang huling ugnayan na nagkokonekta sa disiplina, pagpupursige, at kayamanan sa paraang kakaunti lamang ang tunay na nakakakita. Matapos ang ilang dekada ng pag-aaral ng pag-ugali ng tao, pakikipanayam sa mga pambihirang individual, at tahimik na pagmamasid sa buhay ng mga nakamit ang tunay na kasaganahan, napagtanto ko na ang lahat ng aking mga natuklasan ay tumuturo sa isang direksyon. Sa likod ng bawat malaking kayamanan ay isang hindi nakikitang pattern na ilan lamang ang tunay na nakakaintindi at na, kapag naunawaan, ay nagpapalit ng disiplina tungo sa kapangyarihan at ng pagpupursige tungo sa pagiging hindi maiiwasan. Ang pattern na ito ay ang self-determination o pagpapasya sa sarili. Hindi ang malabong ideya ng lakas ng loob, kundi ang malalim, hindi matinag, panloob na desisyon na walang anumang makakapigil sa iyo na makamit ang iyong itinakda para sa iyong sarili. Naramdaman mo na ba ang ganito? Naramdaman mo na ba na ang buong buhay mo ay nagtutulak sa iyo sa isang direksyon, ngunit isang mas malakas na panloob na pagnanais ang humihila sa iyo sa isa pang direksyon? Sa salungatan na ito nagdedesisyon ang tadhana. Ang self-determination ay ang tulay sa pagitan ng taong nangangarap at ng taong nakakamit. Natuklasan ko ito sa praktikal na paraan. Sapagkat, sa kabila ng aking pakikipanayam sa ilan sa mga pinakamayaman at pinakamaimpluwensyang individual sa Estados Unidos, sa kabila ng pagtanggap ng napakahalagang patnubay mula kay Andrew Carnegie at iba pang kilalang leader, naharap pa rin ako sa mga sandali kung saan tila gumuho ang lahat. Gaano man karaming karunungan ang iyong naipon, gaano man karaming karanasan ang iyong nakuha, gaano man karaming payo ang iyong natanggap, palaging makakahanap ang buhay ng paraan upang subukan ang iyong determinasyon. At ang nakakagulat ay ang mga pagsubok na ito ay hindi kailanman dumarating sa mga sandali ng kalakasan, kundi ng kahinaan. Ang tanong ay, kapag lumitaw ang mga pagsubok na ito, aatras ka ba o susulong? Minsan, naranasan ko ang isang sandali na lubos na nagmarka sa aking pag-unawa sa self-determination. Nagtatrabaho ako sa isang proyekto na kumonsumo ng napakalaking pagpupunyagi sa isip. Ito ay isang bagay na lubos kong pinaniwalaan na makakatulong sa libu-libong tao, marahil milyon-milyon sa hinaharap. Gayunpaman, naharap ako sa isang palagiang balakid, ang pagtutol mula sa aking mga malapit. Sabi ng ilan ay sinasayang ko lang ang aking oras. Ang iba ay nagsabi na ang aking mga ideya ay hindi praktikal. Mayroon pang ang tumawag sa akin na isang inosenteng mangangarap. Naaalala ko ang isang partikular na gabi nang umupo ako sa aking mesa, pagod na may ilang pahina na nakakalat, at nakaramdam ng napakalalim na pagkadismaya na halos lumuha ang aking mga mata, hindi dahil sa sakit ng katawan, kundi dahil sa pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan. Ito ay isang tahimik na gabi, kung saan tila walang pakialam ang mundo sa aking pagsisikap. At sa katahimikan na yon, nagpasya ako ng isang bagay na ganap na nagpabago sa aking direksyon. Nagpasya akong hindi na mabuhay para sa pagtanggap ng iba. Tila ba isang malaking pabigat ang inalis sa aking mga balikat. Doon, naunawaan ko na ang self-determination ay ang lakas ng loob na manatiling tapat sa sariling layunin, kahit na walang sinuman ang nakakaintindi nito. Naranasan mo na ba ito? Naramdaman mo na ba na ikaw ay nag-iisa sa iyong pinaniniwalaan, ngunit may isang bagay sa loob mo na nagpipilit na magpatuloy? Sa paglipas ng panahon, naunawaan ko na ang desisyong ito na manindigan ay isa sa mga haligi ng kayamanan. Dahil ang mundo ay laging mag-aalok ng mga dahilan para sumuko ka. Palaging magkakaroon ng mahihirap na araw, hindi makatarungang pagpuna, mga sandali ng pagkadismaya. Ngunit ang naghihiwalay sa mga yumayaman mula sa mga nananatili sa parehong siklo ay tiyak na ang kakayahang ito na magpatuloy kapag ang lahat ay tila hindi pabor. Madalas kong sinasabi na ang tunay na pagpupursige ay emosyonal, hindi pisikal. Maaari mong tiisin ang matinding pagtatrabaho, maaari mong labanan ang panandaliang gutom, maaari mong harapin ang mahihirap na kondisyon. Ngunit kaya mo bang tiisin ang pagdududa? Kaya mo bang tiisin ang kawalan ng katiyakan? Kaya mo bang tiisin ang pakiramdam ng pagtaya ng lahat sa isang bagay na ikaw lamang ang nakakakita? Sa puntong ito maraming sumusuko, hindi dahil mahirap, kundi dahil hindi na sila naniniwala na sila ay may kakayahan. At ang self-determination ay hindi lamang nagpapalakas ng pagpupursige, ito ay humuhubog ng karakter.
Ang mga disiplinado at matyagang individual ay bumubuo ng isang uri ng panloob na otoridad. Hindi sila natatakot sa mga balakid dahil alam nilang ang mga balakid ay bahagi ng proseso. Hindi nila hinahayaan ang kanilang sarili na maparalisa ng takot dahil naiintindihan nila na ang takot ay isa lamang emosyonal na reaksyon, hindi isang banal na utos. At, higit sa lahat, hindi nila hinahayaan ang kanilang sarili na maimpluwensyahan ng mga opinyon ng iba dahil alam nilang ang mga opinyon ng iba ay hindi kailanman magbabayad ng kanilang mga singil. Hindi kailanman magtatayo ng kanilang kinabukasan, hindi kailanman magbubukas ng mga pinto na kailangang buksan. Sila lamang ang makakagawa niyan. Nakita ko ang mga napakatalinong individual na sinira ang kanilang buhay dahil sumuko sila ng napakaaga. Nakita ko ang iba na sinayang ang mga pagkakataon dahil hindi nila makontrol ang kanilang mga impulses, gumastos ng higit sa nararapat, nabuhay para sa agarang kasiyahan at binaliwala ang pagbuo ng isang kinabukasan. Ang isang buhay ay maaaring masira sa pamamagitan ng kakulangan ng disiplina tulad ng maaari itong muling itayo sa pamamagitan nito. Pag-isipan mo, ilang buhay ang nakita mong inilagay sa panganib ng mga pabigla-biglang desisyon? Ilang talento ang nasayang dahil ang tao ay walang pasensya upang hintayin na mahinog ang mga resulta? Ilang pangarap ang naputol dahil sa kakulangan ng pagpupursige upang malampasan ang mga bagyo? Sa kabilang banda, nasaksihan ko ang mga ordinaryong individual, mga taong walang sinuman ang magtataya ng kahit $1 na naging mga lider sa kanilang larangan dahil lamang sa kanilang pangako na magpatuloy araw-araw. Hindi sila ang pinakamabilis, hindi rin ang pinakamatalino o ang pinakamagaling. Ngunit taglay nila ang isang lihim na lakas na kakaunti lamang ang mayroon, ang lubos na determinasyon na hindi magpatalo. At ang determinasyong ito, kapag sinamahan ng disiplina at pagpupursige, ay bumubuo ng isang di masisirang pundasyon. Kapag nabuo ng isang tao ang pundasyong ito sa kanyang sarili, hindi na mahalaga kung saan siya magsisimula, ang tanging mahalaga ay kung gaano kalayo ang handa niyang marating. At narito ang pinakamahalagang aral na aking natutunan tungkol sa yaman, hindi ito kailanman lumilitaw ng biglaan. Binubuo ito tulad ng isang tulay, sa bawat batong nilalagay, sa bawat ugaling nahuhubog, sa bawat pagpiling ginagawa. Ang yaman ay bunga ng kung sino ka naging, hindi lang ng kung ano ang iyong ginagawa. At kapag naging disiplinado ka, matyaga, at determinado, walang ibang pagpipilian ang yaman, mapipilitan itong lumapit sa iyo. Dahil ang mundo ay laging nagbibigay daan sa taong alam na alam kung saan siya patutungo. Ngayon, bago ka magpatuloy sa susunod na video, mayroon akong isang mahalagang hiling, ibahagi ang video na ito sa isang espesyal na tao. Isang taong maaaring nangangailangan ng mensaheng ito sa mismong sandaling ito. Isang taong isang hakbang na lang at susuko na, isang taong tahimik na naghihirap, isang taong maaaring nangangailangan lang ng isang salita para magpatuloy. Ang simpleng kilos na ito ay maaaring makapagpabago ng isang buhay, at marahil higit pa sa isa. Lubos akong nagpapasalamat sa iyong pagsama sa akin hanggang dito, at inaasahan kong makita ka sa susunod na video.